Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. Welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po dun sa mga nanonood sa YouTube o sa Facebook o di kaya nakikinig sa radyo sa 702 DCAS. Welcome po sa hapong ito ng ating pananambahan sa Diyos. Bilang tawag sa ating pagsamba, basahin po natin ang mga awit 134 verses 1 and 2. Halika kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal, at ang Panginoon ay papurihan. Papurihan po natin ang ating Diyos.
luwalhati. Turuan mo, Panginoon, ng pitagan at kapagkumbabang. Suriin aming isipan sa ningning ng iyong kabanalan. Ang pananalig namin itaas, iyong karingalay aming mamalas. Wika mong di nabibigo, pagtagumpayan sa aming puso. Mahangusap ka, Panginoon, ang layunin mo sa aming paabot. Katotohanan mong sadyang di nagmamaliw sa malaman, at sa biyaya mo ay titindi kami lalakad sa pananalig. Mahangusap ka hanggang lahat luwalhati sa iyong pangalan. Mahangusap ka hanggang lahat luwalhati sa iyong pangalan. Sa ating pong pananalangin mga kapatid ay aalalahanin natin ang eleksyon ng ating mga elders at deacons at ang ating pong marketabilities na programa ng ating Board of Elders na kung saan ay maaari kayong mag-alok ng inyong mga produkto o di kaya serbisyo para naman sa inyong kabuhayan. At ipananalangin din natin ang ating Christmas musical, ang Emmanuel, na mangyayari po sa December 20. At sa huli po, meron po tayong online visitor center na mag-uumpisa po ngayong linggo na ito. So, maaari po kayong pumunta po roon at makatanggap ng mga kalatas na para sa mga bisita ng GCF. Ngayon naman po tayo mananalangin bilang isang kapulungan sa ating panalangin pangkapulungan. Ang sabi sa mga awit, verse 141, verses 1 and 2, "Tumatawag ako sa inyo, O Panginoon, magmadali ka sa akin. Pakinggan mo ang tinig ko kapag ako'y tumatawag sa iyo. Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan. At sa pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahapunan." Tayo po ay manalangin. O Panginoon, tumatawag kami sa iyo. Pakinggan niyo po ang tinig namin. Ibilang niyo po ang aming mga dalangin na parang insenso sa inyong harapan. At sa pagtataas ng aming mga boses sa iyo, ay tanggapin niyo po ang aming mga panalangin sa inyo. Kami po ay lumalapit na humihingi ng tawad sa inyo, sapagkat kami po ay makasalanan sa inyong harapan. Madalas po namin, Panginoon, nakakalimutan na kayo ang Diyos ng aming buhay. At sinusunod namin ang aming sariling kalooban at kagustuhan at hindi yung tama o yung kalooban ninyo. Madalas, Panginoon, ay hindi ka namin pinasasalamatan sa lahat ng aming tinatanggap magmula sa iyong kamay. Lalong-lalo na yung mga nangyayari sa araw-araw. Sa aming paglakad, kayo ang aming kalasag. Sa aming pagtatrabaho, kayo ang aming karamay. Sa aming
bawat pagkilos, Panginoon, kayo ang nagpapalakas sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami nagkulang din sa pagsunod sa inyong mga utos sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, ang inyong kautusan na ibahagi namin ang Ebanghelyo sa lahat ng aming mga kaibigan at kamag-anak. Nagkukulang kami dyan palagi, Panginoon, sapagkat kuminsan nanghihina ang aming kalooban. Nakakalimutan namin, O Diyos, na ang iyong salita ay may kapangyarihan na magbago ng puso ng mga tao. At dahil dito kami ay nangatatakot at naduduwag na ibahagi ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, baguhin niyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. At lagi niyong ipaalala, Panginoon, ang inyong ebanghelyo ay makapangyarihan para sa kaligtasan ng lahat. At nawa, Panginoon, kami ay magkaroon ng tapang, ng lakas ng loob, na iharap kayo sa lahat ng aming mga kaibigan at mga kamag-anak, upang sila naman ay makakilala sa inyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadalangin din namin ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, ang aming Pangulo, ang aming pangalawang Pangulo, ang mga mambabatas, mga pulis, mga sundalo, ang mga miyembro ng kabinete, ang mga nangangasiwa sa local government, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanila upang sila ay makapamahala ng may katapatan, ng may katalinuhan, ng may puso para sa kanilang kapwa. Panginoon, kayo po ang gumawa ng paraan, O Diyos, sa aming ekonomiya na tunay ngang nasadlak na sa kahirapan dahil sa pandemyang ito. Unti-unti na nagbubukas, Panginoon, ang mga tindahan, ang mga pagawaan, ang mga opisina. At sa aming pagbubukas ng ekonomiya, Panginoon, kayo po ang magpala sa amin upang hindi naman muli magkasakit ang mga tao, O Diyos, at maapektuhan na naman ng COVID-19. Dalangin namin ang lahat, Panginoon, na naapektuhan ito. Meron kaming ilang mga kapatid na nadapuan na ng sakit na ito. Kayo po ang magpagaling sa kanila. Merong mga nagpapatest, Panginoon, kayo po ang magbigay ng magandang resulta, Panginoon, upang sila hindi magkaroon ng kahit na anong pag-aagam-agam sa kanilang kondisyon. Meron naman, Panginoon, ang talagang malubhana at kayo lang po ang maaring magpagaling sa kanila. Meron din kami mga kasama na may cancer, may diabetes, may sakit sa kidney, may sakit sa puso. At dalangin namin, O Diyos, na kayo ang manguna sa kanila. Dalhin niyo sila sa mga tamang mga manggagamot. Itulot niyo sila ay makabili ng mga tamang gamot. At maging tapat sila sa pag-inom nito. At sa pangangalaga ng sarili nilang katawan. O Diyos, dinadalangin din namin ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Dalangin namin ang eleksyon ng aming mga elders at deacons. Nawa, Panginoon, ay makilala namin sila ng lubusan doon sa itinayong website para aming dalawin upang makita namin kung sino sila at makilala namin sila. At bukod doon, Panginoon, dinadalangin namin ang pagkilos ng inyong diwang banal sa aming puso't isipan upang aming maitayo ang mga lalaki at babae na iyong hinirang upang maglingkod sa aming pamumuno bilang isang iglesia. Kayo din po, Panginoon, ang magpala ng mga kapatid namin na nag-sign up sa marketabilities. Nawa po, Panginoon, ay ito ay maging daan upang lalong yumabong ang kanilang kabuhayan at sila ay magkaroon ng kanilang kakanin sa araw-araw at panggastos, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Dalangin namin ang aming musical, Panginoon, ang Emmanuel, nawa ay maitanghal namin, Panginoon, ang dakilang katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao nung Kapaskuhan na iyon. At dahil dito, Panginoon, ay dalangin namin na mahibahagi namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga manunood at makikipagpanambahan sa amin sa gabing iyon. Kayo po ang manguna sa amin at pukawin ninyo ang kanilang mga puso upang sila ay tumugon sa inyong mapagmahal na pagtawag sa kanila sa kaligtasan.
O Diyos, ang aming dalangin din ay ang mga bisita namin dito sa GCF, nawa Panginoon kayo ang mangusap sa kanilang mga puso't isipan na sana ay ituring na nilang kanilang espiritual na tahanan ang aming kapatiran na ito. Kayo po ang magdala ng mga inyong ililigtas, O Diyos, sa aming kalagitnaan upang sa aming pangangaral ng inyong ebanghelyo sila ay makarinig at sila ay manalig sa inyo at manampalataya upang sila ay maligtas. Panginoon, sa mga nalalabing mga bahagi pa ng aming pananambahan ngayong hapon, kayo po ang manguna sa amin, lalo na sa pag-aaral ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay maging para sa inyong papuri at sa inyong at maitanghal namin, Panginoon, sa inyong kalwalhatian lamang ang lahat ng aming gagawin at sasabihin sa hapong ito. Ang lahat ng aming pananalangin, ang aming pag-awit, lalo na, Panginoon, ang pagbasa ng inyong salita at pangangaral ng inyong salita, O Diyos, nawa kayo ang malwalhati. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon naman mga kapatid, ay babasahin natin ang salita ng Diyos. At ang teksto po natin ay nasa mga awit 139. Mamaya po ay aaralin natin buo itong awit na ito. Ngunit babasahin muna natin ngayon ang dalawang huling talata, verse 23 and 24. So mga awit 139, 23 and 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating puso't isipan sa hapong ito. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ko sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye sa mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. Ang pamagat po ng ating mensahe sa hapong ito ay ang ating kamanghamanghang Diyos. Ang ating kamanghamanghang Diyos. At ang aking panalangin po mga kapatid ay pagkatapos natin aralin ito, ay tunay nga na makilala natin siya bilang isang kamanghamanghang Diyos. Ang ating pong teksto, katulad na nabanggit ko kanina, ay mga awit 139 at aaralin po natin ang lahat ng 24 verses nito. Mga kapatid, ang ating pagkaunawa ng persona at kalikasan ng Diyos ay mahalaga sa ating buhay. Sapagkat ito ang magdidikta ng ating pananaw sa ating mundo, sa ating kapwa-tao, sa ating mga ari-arian, sa ating kapaligiran, sa ating kabuhayan at mga gawain, at sa ating kinabukasan. Pag mali ang unawa natin sa Diyos, magiging mali din ang magiging pananaw natin sa buhay at tiyak na mapapahamak ang ating destinasyon sa kabilang buhay. So napakahalaga po mga kapatid na tama ang ating pag-unawa sa persona at sa kalikasan ng Diyos. Makikita natin sa salmong ito ang isang tama na pagkakilala sa Diyos ayon sa isang awit na katha ni David. Malinaw sa mga talata ng salmong ito na ito ay isang dalangin o pangungusap ni David sa kanyang Panginoon. Sapagkat makikita natin ang mga salita na nasa unang persona at nakatuon sa Diyos. So kausap ni David ang Panginoong Diyos. Marahil sa isang pananalangin niya. Isa ito sa mga pinakapopular na mga salmo at puno ng maraming katotohanan na mahalaga para sa isang tamang theology
o kaalaman ng Diyos o patungkol sa Diyos. Makikita natin dito na ang Diyos ay 4 na bagay. Una, nakakaalam ng lahat. Pangalawa, nasa lahat ng lugar. Pangatlo, makapangyarihan sa lahat. At pangapat, makatarungan sa lahat. So tignan po natin yung una. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat sa verses 1 to 6. O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Ang kaalaman ng Diyos na nilalarawan ng salmista dito ay isang malapit at malalim na kaalaman niya ng buong pagkatao ni David. Pati na yung bahagi ng buhay niya na hindi nakikita ng ibang tao. Bagaman ang kanyang panlabas na pagkilos ay nakikita din ng Diyos. Sabi niya, iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Abay, napaka-basic po nung dalawang pagkilos na yun. Kahit na yung mga simpleng pagkilos na yun, nalalaman daw po ng Diyos ang lahat ng kanyang kinikilos. Na si David ay pansin ng Diyos sa gitna ng milyong-milyong tao sa mundo ay isang kagilagilalas na katotohanan. Ang kanyang pagkilala sa salmista ay malalim at buo. Ang kanyang pag-iisip at ang kanyang paghiga at ang lahat niyang lakad, sabi ni David, ay nalalaman ng Diyos. Malawak at malalim ang kaalaman ng ating Diyos. Alam din ng Diyos ang sasabihin niya bago pa niya sabihin. Sabi niya, bago man ako magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Ang lahat ng dako ng kanyang pagkatao ay pinalibutan na ng Diyos. Sabi niya, iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan. At ito ay nagpapahiwatig ng pag-iingat at proteksyon ng Diyos. Yung iba nagsasabi, bakit pa ako mananalangin kung alam na ng Diyos ang aking sasabihin? Sapagkat hindi nyo alam kung ang inyong sasabihin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kanyang utos sa atin ay manalangin tayo sa kanya na iayon natin sa kanyang kalooban, sa kanyang kaharian, sa kanyang kabanalan, at sa kanyang kaluwalhatian, ang lahat ng ating isasambitla sa pananalangin sa kanya. Ngunit alam na niya lahat, mga kapatid, ang ating sasabihin. Tayo'y pinaliligiran niya upang tayo'y ingatan at ipagtanggol. Napakagandang mga pagpapala yan, mga kapatid. At ang komprehensibo na pagkakilala ng Diyos kay David ay para siya din ay pagpalain. Tingnan niyo po yung sinabi sa isang verse sa teksto. At ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Yun po ay mga katagang nagpapahiwatig ng basbas at pagpapala ng Diyos kay David. Kapag ipinapatong po ang kamay sa ulo ng isang bata o ng isang anak, yun po ay pagpapala ng Ama. Isang basbas at pagpapala. Gayon na lamang ang pagkamangha ni David sa kaalaman ng Diyos at pagkakilala ng Diyos sa kanya na hindi niya maabot sa kanyang pag-iisip. Sabi niya, ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Alam ng Diyos ang ating bawat pagkilos. Alam niya ang ating bawat isipan. Alam niya ang lahat ng ating saloobin.
Nalalaman din niya ang lahat ng ating ninanasa. Ang lahat ng ating balakin. Ang lahat ng ating sasabihin. Ang lahat ng ating hihingin. At ang lahat ng ating gagawin. Sabi sa Hebrews 4:13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Mga kapatid, walang bahagi ng ating buhay na sa Kanya'y nalilingid. Kaya't wala tayong maitatago sa Kanyang pagmamahal at pagkakilala sa atin. Yun po ang unang katotohanan. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Ang pangalawa po ay ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Verses 7 to 12. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. At ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad lang sa iyo. Inisip siguro ni David, kung alam ng Diyos ang lahat ng tungkol sa akin, siguro ako'y makakatakas lang sa Kanya kung ako'y lilisan at pupunta sa ibang lugar at lalayo sa Kanyang presensya. Mga kapatid, hindi rin ito maaari sa ating Diyos sapagkat Siya ay sumasa lahat ng lugar. Ang sabi sa verse 7, at yun ang buod ng buong bahagi na ito ng Salmo. Ang sabi ng verse 7, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Ang sagot dun sa dalawang tanong na yon ay wala. Siya ay sumasa lahat ng dako at walang mapupuntahan si David na hindi rin naroroon ang Diyos. Kahit sa langit o sa Sheol, ang Diyos ay naroroon din. Sabi nung iba, so kahit sa impyerno, siya ang gumawa ng impyerno. Hindi nangangahulugan na siya ay huhusgahan doon o mapaparusahan doon sapagkat siya po'y banal. Ngunit siya ay sumasa lahat ng lugar. Langit man, lupa man, Sheol man, sabi ni David, ang Diyos ay naroroon din. Kahit na siya ay lumipad sa pinakadulong bahagi ng dagat, hindi pa rin siya makakatakas sa mapagpalang presensya ng Diyos. Alam niyo, sinubukan niya ni Jonah ayaw niya magpunta ng Nineveh, so sumakay po siya ng isang bapor patungong Tarsus. Wala din pong nangyari sa kanya. Siya ay binagyo, tinapon po siya sa dagat, siya ay nilulon ng isang balyena at inuluwa siya sa Nineveh. Doon din po siya nagpunta. Sapagkat walang makakatakas sa presensya ng Diyos, siya ay sumasa lahat ng dako. Sabi ni David, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Inisip din na David na magtago sa kadiliman. Ngunit hindi rin ito uubra sa ating Diyos sapagkat niya, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. At ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. So hindi ko maintindihan kung bakit yung mga nagkakasala ay nagpapatay pa ng ilaw at nagtatakip ng kortina sapagkat nakikita din ng Diyos ang lahat ng kanilang ginagawa.
Kung minsan, tinatakasan natin ang presensya ng ating Diyos upang tayo'y makagawa ng sarili nating ninanasa o sarili nating kalooban. Ngunit ang pakay niya ay ang ating pagpapala at gabay. Bakit nating tatakasan yon? Siya ay sumasalahat ng dako. At ang kanyang presensya ay pagpapala para sa atin. Kung tayo'y magpapasukob lamang sa kanyang mabuting mga layunin at kalooban para sa atin. Ang Diyos ay sumasalahat ng lugar. Siya ang nakakaalam ng lahat. Pangatlo, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Verses 13 to 18. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y lihim na ginagawa. Mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap, at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Diyos. Napakalawak ng kabuuan ng mga iyon. Kung aking bibilangin ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin. Kapag ako'y nagigising, ako'y kasama mo pa rin. Mga kapatid, para siyang nananaginip dito sa kanyang pananalangin na ito. Kaya sinabi niya, ang aking mga nakita ay kagilagilalas. Ngunit kapag ako'y nagising, ako'y kasama mo pa rin. Nandito ka pa rin. Ikaw pa rin ay tunay at totoo sa aking buhay. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ay isa sa mga pinakamabisang panlaban sa karumal-dumal na gawain ng abortion. Ang pagkitil ng buhay ng isang munting sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang mga ito rin ang nagpapakita sa atin ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang buhay na Diyos lang, ang buhay na Diyos lang, ang maaaring makagawa ng mga nilarawan dito ni David. Nilarawan ni David ang katotohanan ng kanyang pagkakalalang sa bahay bata ng kanyang ina, na kung saan siya'y hinubog at hinabi. Yung mga salitang yung parang embroidery po ang dinidescribe. Yung pinagtatagni-tagni ang mga pisi at ang mga tali upang ito ay gumawa ng isang napakagandang gawa. Ganun po tayo hinubog at hinabi ng ating Diyos, ng makapangyarihang kamay ng ating Diyos sa sinapupunan ng ating mga ina. Marami ang nagsasabi na ang kanilang mga katawan daw ay kanilang pag-aari. No? Kaya sabi nila kami ay pro-choice. No? Choice daw po nila ang kanilang gagawin sa kanilang mga katawan. Maaari nilang gawin ang kahit na anong gusto nilang gawin sa kanilang katawan. Maaari nilang gawin ang kahit na anong gusto nilang gawin sa kahit na anong nabubuo sa kanilang katawan. Kahit na ito ay isang munting sanggol. Ngunit ito ay isang pagyurak sa katotohanan na ang Diyos lamang ang tunay na may-ari ng ating mga katawan sapagkat tayo ay nilikha niya. Alam niyo, pinapayagan lang ng Diyos ang ating mga magulang na maging kalahok sa paglikha sa atin sa kanilang pag-iibigan. Ngunit ang Diyos pa rin sa huli ang humuhubog at humahabi ng ating mga katawan
at buong katauhan. Kaya po napakahalaga ng bawat isang taong nilalang sapagkat ang bawat isa ay hinuhubog at hinahabi ng ating Diyos ng kanyang makapangyarihang kamay. Kaya naman napabulalas ng pagpupuri si David sa katotohanan ito. Ang sabi niya, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. Nakita niyo yung tatlong K na yon. Kakilakilabot, kamangha-mangha, kahanga-hanga. At iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Sinabi rin dito ni David na ang kapangyarihan ng Diyos ay gayon na lamang na siya ay naghahari at tunay na may hawak ng lahat ng mangyayari sa ating buhay. Pansinin niyo ang sinabi ni David, nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinakda nang wala pang anuman sa kanila. Hindi pa man lang siya bumibilang ng isang araw. Nakasulat na po sa aklat ng Diyos ang lahat ng mga pagpapalang mangyayari sa buhay ni David at sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganyan po kahalaga ang bawat isang tao sa mata ng Diyos. Ganyan po dakila ang kanyang kapangyarihan sapagkat hawak niyang tunay ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Magmula sa pagbuo sa atin, sa sinapupunan ng ating ina, hanggang sa ating paglaki at paglago at pagunlad, sa ating pagtanda, sa ating mga pagtatagumpay, sa ating mga kahinaan. Talos lahat ng Diyos ang nangyayari sa atin. Hawak niya lahat ang nangyayari sa ating buhay. Ganyan po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya niyang pagalawin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga karanasan ng ating buhay, upang ang lahat ng kanyang tinakdang mangyari sa atin ay mangyari. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Ganyan ang kanyang kapamahalaan sa ating buong pagkatao at sa ating buong buhay. Kaya naman kahit hindi maarok ni David ang pag-iisip ng Diyos, ito ay ninanasan niyang maunawaan. Kahit na ito ay, sabi nga niya, napakalawak ng kabuuan ng mga iyon ng kanyang pag-iisip. Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay marami pang kaysa buhangin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sukdulan at walang hanggan. Tularan natin ang salmista at sumamba tayo sa Kanya at magpasakop sa Kanyang kapamahalaan sa ating buhay na Siya ang lumikha para sa Kanyang kaluwalhatian. Yan po ang dahilan ng ating pagkakalikha, ang kaluwalhatian ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Susunod pong katotohanan at ang huli ay ito. Ang Diyos ang makatarungan sa lahat. Siya ang nakakaalam sa lahat, siya ay sumasa lahat ng lugar, siya ang makapangyarihan sa lahat, at siya ang makatarungan sa lahat. Sabi sa verse 19 hanggang 24, sana'y patayin mo, O Diyos, ang masama, kaya't layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng dugo. Sapagkat sila ay nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan na walang kabuluhan. Hindi ba kinapupuotan ko silang napupuot sa iyo, O Panginoon? At hindi ba kinasusuklaman ko silang laban sa iyo'y bumabangon? Kinapupuotan ko sila ng lubos ng napagkapuot. Itinuturing ko sila na aking mga kaaway. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kung hindi natin kayang pagtaguan ang kanyang kaalaman, kung hindi natin kayang takasan ang kanyang pagiging sumasa lahat ng dako,
O kung hindi natin kayang pansinin ang kanyang kapangyarihan, kung hindi natin maiwasan yon, nararapat lamang na tayo sumunod na lang sa kanyang katuwiran. Hindi ho ba? Hindi tayo makapagtago sa kanya, hindi tayo makatakas sa kanya, hindi natin siya hindi mapansin. E di sundin na lang natin mga kapatid ang kanyang kalooban sa ating buhay. Sapagkat ang kalooban niyang yon, sabi ng salmong ito, ay pagpapala at pag-iingat para sa atin. Ngunit marami pa rin ang lumalaban sa kanya, tumatalikod sa kanya, at naghihimaksik sa kanya. At dahil dito, ayon kay David, ang Diyos ay maglalapat ng kanyang katarungan sa mga kalaban niya. Bilang isang tagasunod niya, si David ay namumuhi na rin sa mga kaaway ng kanyang Diyos Ama. Gayon din naman siguro tayo, kung meron pong kaaway ang ating mga magulang, kung minsan kaaway na rin natin. Ganon din po si David. Ang mga pagkakasala nila na nagbibigay pigati sa puso ng kanyang Diyos ay nagpapalungkot na rin sa puso ng dakilang salmista na ito. Dalangin ni David na ipamalas na sana ng Diyos ang kanyang makatarungang kalikasan sa mga kaaway niya na gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Mga kapatid, matuwid ang Panginoong Diyos at makatarungan siyang hari. Hindi niya palalampasin ang mga sumasalangsang sa kanyang pagkadiyos. Siya na nakakaalam ng lahat, siya na sumasalahat ng dako, siya na makapangyarihan sa lahat, ay siya ring makatarungan sa lahat. At ang kanyang kaalaman, ang kanyang pagiging sa walang sumasalahat ng dako, ang kanyang kapangyarihan ay ginagamit niya upang maipataw niya ang kanyang katarungan sa lahat ng kanyang nilikha. Dapat tayong matakot din at mangilabot sa harap ng ating makapangyarihang Diyos, sapagkat alam niya ang lahat. Siya ay sumasalahat ng dako at makatarungan siya sa kanyang mga pakikitungo sa atin. Dahil sa katotohanan ito na sinambitla ni David, bigla siyang napanalangin sa Diyos. At humiling siya na siya ay siyasatin ng Diyos. Marahil talos ni David na siya rin ay makasalanan at nararapat lamang na husgahin din ng Diyos. So, nung sinabi niya na makatarungan ang aking Ama, ang aking Diyos, at lahat ng naghihimagsik sa Kanya ay huhusgahan niya at parurusahan niya, siguro napatigil siya. Baka ako ay ganun din. Marahil, sinubukan nga niyang magkubli sa Diyos. Kaya naman, natuklasan niya na hindi niya kayang gawin ito kasi alam ng Diyos ang lahat ng buong pagkatao niya. Nalalaman niya ang lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. So marahil sinubukan nga ni David na magkubli sa Diyos. Ngunit hindi siya makapagkubli, makapagtago sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Marahil tinangka din ni David na tumakas sa kanyang presensya. Alam natin yan sa kanyang kasaysayan. At dahil dito ay natuklasan niya na ang Diyos ay hindi niya pwedeng takasan sapagkat ang Diyos ay sumasalahat ng dako. So tinangka niya magkumpli sa Diyos pero nalalaman ng Diyos ang lahat ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang saloobin. Tinangka niyang tumakas sa kanyang presensya. So, natuklasan niya na ang Diyos pala ay sumasalahat ng dako. Marahil tinangka nga din ni David na iwasan ang kapamahalaan at ang kapangyarihan ng Diyos sa sarili niyang buhay. Ngunit kanyang natuklasan na magmula pa sa kanyang pagiging sanggol,
Sa bahay, bata ng kanyang ina, ay itinakda na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa kanyang buhay. Dahil siya ay makapangyarihan nga sa lahat. So siguro sa huli, nung hinarap ni David, ang makatarungang Diyos na nakakaalam ng lahat, na sumasa lahat ng lugar, na makapangyarihan sa lahat, marahil siya sa kanyang pagharap sa Diyos, nakita niya ang kataas-taasang kabanalan ng Diyos at napansin niya ang karumal-dumal ng pagiging makasalanan niya sa harapan ng Diyos. Sapagkat sinubukan niya magkubli, sinubukan niyang tumakas, at sinubukan niyang hindi pansinin ang kapamahalaan ng Diyos sa kanyang buhay. Datapwat siya rin ay dapat litisin ng makatarungang Diyos. Kaya nga siya'y nanalangin. Sa huli, itong sinabi niya, nanalangin siya mula sa kanyang puso. Isang napakagandang panalangin. Ang wika niya, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Napakaganda pong mga salita. Ang Diyos lamang po talaga ang pwedeng sumiyasat sa atin at alamin ang ating puso. Ang sabi ni David, subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Alam na niya na nakikita ng Diyos ang kanyang puso at nalalaman ng Diyos ang laman ng kanyang pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Alam din niya na siya ay masama, na siya ay makasalanan. At humiling siya, patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Parang isang pulubi na humihingi ng awa sa kanyang mahabaging Diyos, na patnubayan siya ayon sa daang walang hanggan. Bigyan siya ng kaligtasan. Mga kapatid, ito pong dalangin ito ay mabuting ating mais sa puso. Sapagkat tayong lahat ay nagtangka na magtago sa Diyos, ngunit siyang nakakaalam ng lahat. Tayong lahat ay nagtangka na tumakas sa kanyang presensya, ngunit siya ay sumasa lahat ng lugar. Tayo din mga kapatid ay laging nagtatangka na umiwas sa kanyang makapangyarihang kapamahalaan sa ating mga buhay. Siya na gumawa sa atin. Siya na lumikha sa atin. At siya na nagtakda ng magandang plano para sa ating buhay. Madalas ay iniiwasan natin ang kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagharap sa ating Ama, na siya ring makapangyarihan at makatarungan sa lahat, nawa ay sambitlayin din natin ang dalangin na ito. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako, O Diyos, sa daang walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay
Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang pakikipisan ng Diwang Banal, ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikipanambahan sa amin dito sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po sa inyong lahat.